From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba, Father. Pinagpala ng bawat pagpapala. Pwede po bang maupo kayo? Minsan pa nandito ako sa inyo upang para mabuo ang Diyos ay nagmamahal sa karamihan na siyang kanyang simbahan. This time may theme na tayo. Very interesting. Pag-usapan natin ng tama at mali, ang mga pinagkukunan na isagawa ang dalawang manifestasyon na yon. Pero bago yung gusto ko munang ibahagi sa iyo, lagi mo kaming naririnig, sabihin mo, ang dalawang ebanghelyo lamang na nakatala sa Biblia, lagi ninyong naririnig ang sinasabi namin, pagtutuli at hindi pagtutuli. At marami sa inyo, baka hindi nila maintindihan, ang kataga o ang ilan ay nauunawaan ito sa lahat. May mga nag-aakala na kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtutuli, na pinag-uusapan natin isang bagay na nangyayari sa pisikal, sa isang tao, ngunit tayo ay nagsasalita ng doktrina, ang tipan ng doktrina ng pagtutuli at tipan ng doktrina ng hindi pagtutuli. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang ebanghelyong iyon. At halimbawa, kapag nagsasalita ang Biblia, kapag binabanggit ng Biblia ang pagtutuli, binabanggit nito ang isang pundasyon. Kapag nagsasalita siya tungkol sa hindi pagtutuli, siya ay nagsasalita tungkol sa ng ibang pundasyon. Ang pagtutuli ay isang pundasyon na lumipas na. Ito ay nangyari 2,000 taon na ang nakalilipas at ito ay kilala bilang pundasyon ng patay na gawain at ang hindi pagtutuli ay kilala bilang buhay na daan. Mababasa natin halimbawa sa Hebreo Kabanata 6, talata 1. Makikita mo kung paano iyon tumatawag sa iyo. Ang batayan ng mga patay na gawa. At makikita mo sa parehong aklat ng Hebreo Kabanata 10, talata 20, sinasabi nito sa pamamagitan ng buhay at bagong paraan na ibinibigay niya sa atin, binuksan niya sa pamamagitan ng tabing. Ito ay sa kaniyang laman, ibig sabihin si Hesukristo, nang ang kaniyang laman ay inialay sa krus ng Kalbaryo, nagbukas siya ng bagong landas, ipinahihiwatig na doon nagtapos ang luma, doon natapos ang pagtutuli, at nagsimula ang bagong landas ng hindi pagtutuli. Ngayon kapag sinabi ng apostol, hindi namin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos. Yan ang sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 2, talata 12. Sabi niya, hindi namin natanggap ang espiritu ng sanlibutan, nagpapahiwatig na may dalawang espiritu, ang espiritu ng mundo at ang espiritu ng Diyos. At ang mga espiritong iyon ay mga doktrinal na espiritu ng pagtuturo dahil sinasabi nito na tinanggap natin ang espiritu ng Diyos upang malaman natin kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Totoo, kaya hindi natin pinag-uusapan ang isang espiritu sa antas ng mistiko, kundi isang espiritu sa antas ng doktrina, sa antas ng pagtuturo. Ang diwa na tayo, kapag sinabi niya tayo, tinutukoy niya ang mga apostol na nagkaroon ay ang espiritu ng mundo, ang espiritu ni Moises, ang diwa ng batas, ang tipang iyon na idinagdag. Ngayon tayong mga dumarating pagkatapos ng krus ng mga Kristiyano ay may ibang espiritu na siyang espiritu ng Diyos upang malaman kung ano ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Same din sa si Santiago. Ay ang tinutukoy ko ngayon ay isang miyembro ng pagtutuli. Hindi siya nagsalita ng foundation ng mga patay na gawa, ni ng mga buhay na gawa. Ngunit sinalita niya ito sa pag-iisip sa diwang taglay niya. Sabi niya, sa Santiago Kabanata 3, talata 10 at 11, sinasabi nito, mula sa iisang bibig ay nagmumula ang pagpapala at sumpa. Mga kapatid, hindi dapat mangyari ito. May bukal ba na nagbubuhos ng matamis at mapait na tubig sa iisang bukana? At kapag sinabi niya, sa pamamagitan ng bibig ay patuloy ang pagpapala at sumpa. Yan ang ayaw natin sa bibig natin. Dahil kami, nasa atin ang Espiritu ng Diyos para malaman kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sa makatuwid, Santiago nagsasalita sa ganong paraan.
Inihalin tulad niya ito sa isang bukal na bumubuhos ng sariwang tubig at mapait na tubig. Hindi mo kayang itapon silang dalawa, o freshwater boots o bitter water boots. O mapalad ka dahil hindi mo masasabi, God bless you, isa o iba pa. Halimbawa na lang, mga miyembro ng pagtutuli. Sabi ni Pedro, ang dyablo ay naglalakad na parang leon, naglalakad na parang leong umuungal. Iyan si Pedro, ang apostol Pedro ng pagtutuli. Ngayon si Pablo na mula sa hindi pagtutuli ay nagsasabi, ang dyablo ay nalipol. Sabi ni Paul, nakikita ito ni Pablo mula sa isang pinagmumulan ng pagtuturo, ang espiritu ng mundo. Ang leon ay naglalakad na parang leong umuungol na naghahanap ng taong lalamon. Ngayon si Pablo, iba-iba ang pagsasalita. Sinasabi ni Pablo na ang dyablo ay nawasak. Ang espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos ay nagtuturo sa atin na ang dyablo ay nawasak. Ang espiritu ng mundo ay nagsasabi na ang dyablo ay nasa kawalan. Ang mga ito ay dalawang pundasyon, dalawang espiritu. Pagkatapos ay, halimbawa, si Juan, miyembro ng pagtutuli, sinasabi niya, kung may nagsasabi na siya ay walang kasalanan, ginagawa namin siyang sinungaling. Ngayon ay sinabi ni Pablo na miyembro ng dituli, patay tayo sa kasalanan. Sa mga katuwid, kung tayo ay patay sa kasalanan, tayo ay walang kasalanan. Sila ay dalawang espiritu ng pagtuturo. Ang isa ay nagtatapon ng sariwang tubig at ang isa pa ay nagtatapon ng mapait na tubig. Tayo ay pinatamis ng ebanghelyo ng hindi pagtutuli at tumugon tayo sa mga sulat ni Pablo dahil iyon ang naglalagay sa atin sa diwa ng mabuti, hindi masama. Halimbawa na lang, ang sistema, sabi ng sistema, God bless you, example. Lumalago sa biyaya, sabi niya, pinagpala. Ang isa ay naganap, ang isa ay nasa hinaharap. Ang sabi ng sistema, hallelujah. Yan ang sistema, ang diwa ng mundo. Ngayon, paano sinasabi ng Espiritu ng Diyos? Abba Father, sapagkat iyan ang Espiritong nananahan sa ating puso. Ayon sa Roma 8:17. Sabi nga ng sistema, may sakit ako, mahirap ako, mali po ako. Paano sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa bibig ng isang pinagpala? Ito ay isang banayad na kapighatian. Ito ay panandalian. Blessed ako kahit nasa slight tribulation ako. Ngayon ay may isang bagay na nakakuha ng aking pansin at ito ay tungkol kay James, isang miyembro ng pagtutuli. Sabi niya, at ito ay napakahalaga dahil ba ito ang nagbibigay kahulugan sa ang pundasyon na ating kinabibilangan. Sabi nga, sinabi ni Santiago, unang kabanata, talata 16, mga minamahal kong kapatid, huwag kayong magkamali. Ang bawat mabuti at perpektong kaloob ay bumababa mula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw. Sinasabi ni James dito, tingnan mo, hindi, huwag kang magkamali. Lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa Diyos. Walang masama sa Diyos. At natural kapag sinabi niya iyon, ipinahihiwatig niya ang kasamaan kung kanino ito nanggaling. May magsasabi, ang kasamaan ay nagmumula sa dyablo. Ngunit sinasabi sa atin ni Pablo na ang dyablo ay nawasak. At bakit sinasabi ni James, mga kapatid ko, hindi ba kayo nagkakamali? Para bang may nagsasabi, may nagkakamali sa labas, may nagsasabi na ang masama at mabuti ay nagmumula sa Diyos. At mula lamang sa Diyos nagmumula ang mabuti, sabi ni Santiago, upang makita mo na sila ay dalawang espiritu, ng pagtuturo ay dalawang pundasyon. Ito ay isang paraan ng pagsasalita. Halimbawa, pansinin kung bakit sinasabi ni James, huwag kang magkamali. Si Pablo ang tinutukoy niya. Bakit? Dahil sabi ni Pablo, sa Roma 9, talata 22, sinasabi nito, at paano kung ang Diyos na nagnanais na ipakita ang kanyang puot at ipaalam ang kanyang kapangyarihan ay nagtiyaga ng may labis na pagtitiis ang mga sisidlan ng puot na inihanda para sa pagkalipol? O hindi ba't ang palayok ay may kapangyarihan sa putik upang gumawa ng iisang sisidlan para sa karangalan at ng isa pa para sa kahihiyan? Hindi ba't ang magpapalayok ay may kapangyarihang gumawa ng isa para sa kapahamakan at ng isa pa para sa kaligtasan? Hindi alam ni Santiago ang wikang ito, kaya sinabi niyang huwag magkamali. Lahat ng kabutihan ay nagmumula sa Diyos, ang Ama ng mga ilaw. At pagkatapos ay kaya nga ginagawa natin ang pag-aaral na ito para bigyang kahulugan, upang bigyang kahulugan na ang tanging kumikilos dito ay ang Diyos. Ang Diyos ang namamahala kapwa sa mabuti at masama. Pansinin mo kung paano niya sinasabi. Gaya ng sabi ni Jeremias doon,
Lamentations, which is, ito ay isang libro na iniugnay kay Jeremias, kundi mga panaghoy. Sabi nga sa mga panaghoy, hanapin natin ito ng mabilis sa Kabanata 3, talata 37. Ikatlong kabanata, talata 37. Sino ba naman ang nagsasabi na may nangyari na hindi iniutos ng Panginoon? Sa bibig ng kataas-taasan, hindi ba lumalabas ang masama at ang mabuti? Nagpapahiwatig na, kapag nagbigay siya ng utos, mabuti man o masama, ito ay nagmumula sa Diyos. Ang sinasabi ni James ay huwag kang magkamali. Diyos ko, wala itong nagagawang masama. At dito ay itinutuwid ng propeta si Santiago ang mga apostol ng pagtutuli sa makatuwid. Maari nating tapusin na mayroon tayong Diyos. Naghanda siya ng mga gawain ng maaga. Sinasabi niya na ang mga ito ay mabubuting gawa, inihanda ng maaga. Ngayon, kapag parang masama, kaya naman masama ang gawa, kahit na tila ikaw ay nasa isang masamang gawa sa katagalan ng Diyos, kapag naghihintay ka sa Kanya, ginagawa niyang makita sa iyo na kahit na ang masamang gawaing iyon ay isang mabuting gawa, kaya tinatapos natin na ginagawa ng Diyos ang Kanyang kalooban. Siya ang gumagawa ng ayon sa Kanyang banal na kalooban. Ginagawa niya ang Kanyang itinadhana ayon sa Kanyang ipinag-utos. Ganito ang Diyos na ating ginagalawan. Hindi ba makatarungan ang pakikitungo niya? Hindi. Sabi niya doon mismo, baluktot ang kanan. Sa talatang 35 ng Panaghoy, 2 kabanata, sinasabi nito, upang baluktot ang karapatan ng tao sa harap ng presensya ng kataas-taasan, upang maiinis ang tao sa kanyang adhikain. Hindi pumayag ang mister. Ang Diyos ay hindi gagawa ng anumang bagay sa iyo na hindi gagana sa iyo para sa mabuti. Hindi niya ikakainis ang landas mo. Ang mga demonyo ay hindi. Kalimutan mo na, si Satanas ay nawasak na. Siya ay nalipol. Ang nananatili ay ang mga kahinaan ng laman at ang utos ng Diyos na higit sa lahat ng bagay. Isa pang detalyeng dapat tandaan ay ang pagbanggit niya ng bibig. Sabi niya tungkol sa bibig ng kataas-taasan. Hindi lumalabas ang mabuti at masama. At pansinin na narinig iyon ni James, tila dahil sa bibig daw ay maaaring lumabas ang pagpapala o sumpa. Ang pag-unawa sa bagong tipan kung ano ang lumalabas sa iyong bibig ay napakahalaga. Kaya naman kailangan mong bigyang kahulugan kung ano bahagi ng apostolate na kinabibilangan mo o kung anong ebanghelyo ang ginagamit mo, nasa tuli ka man o hindi tuli, at kung hinahalo mo ang mga ito, mas masahol pa. Bakit natin sinasabi ang bibig? Sapagkat sa pamamagitan ng bibig ay natutukoy ang paglilingkod ng mga anghel, magaganap yan sa buhay mo. Sa mga Hebreo, Kabanata 1, talata 14, sinasabi nito, hindi ba't lahat sila ay nagsisipaglingkod ng mga espiritu ay sang-ayon sa paglilingkod sa mga yaong magiging tagapagmana ng kaligtasan sa makatuwid? Ang mga espiritong ito na naglilingkod sa atin, sila ay mga anghel. Tapos, kapag narinig ng mga anghel na sinasabi mo sa pamamagitan ng bibig mo, halimbawa, may sakit ako. Sabi ng anghel, definite daw, posisyon na yan, nakakaramdam ako ng sakit. Hindi niya sinabi ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Dumadaan ako sa mild momentary tribulation. Wala naman akong sakit. Ang pinagdadaanan ko ay dumadaan sa bahagya para sa isang bagay na panandalian, isang bagay na pansamantala. Kaya importante kung ano ang lumalabas sa bibig mo. Kaya naman maingat tayong magsalita. Binabaligtad ko ang sinabi ko. Mali pala mga anghel. Excuse nila ako na hindi ako naniniwala dito. Ang pinaniniwalaan ko ay ang sinabi mo sa ebanghelyo ng hindi pagtutuli. Mahalagang patuloy na banggitin ang pagtutuli at hindi pagtutuli. Siyempre parang pinag-uusapan ng langit at lupa. Parang pinag-uusapan ng apoy at tubig. Malaki ang pagkakaiba nito. Either susunugin ka nito o nasa blessing ka. Kaya kailangan nating patuloy na pag-usapan ang dalawang ebanghelyong iyon dahil ang dalawang ebanghelyong iyon ay dalawang espiritu, dalawang pundasyon ng mga ito, dalawang paraan ng pagsasalita at dalawang paraan ng pamumuhay ng iyong buhay dito sa lupa. Kaya napakahalaga kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Tiyakin na ang lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay naayon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang 14 na sulat. Ito ay napakahalaga na corroborated ang sinasabi mo. Sa pamamagitan ng mga sulat ni Pablo, sino ang apostol? Ang dalubhasang arkitekto ng ating pananampalataya ng pundasyon na si Jesucristo. Ang pundasyon ay hindi si Jesus ng Nazareth. Si Jesus ng Nazareth ang paraan.
para sa kaligtasan, ang paraan ng pagliligtas mula sa kautusan, ang paraan upang palayain ka mula sa kasalanan, upang palayain ka mula sa dyablo. Ngunit ang pundasyon ay matapos siyang mabuhay na mag-uli. Kaya nga sinasabi sa Roma 7:4, upang kayo'y maging sa iba sa kanya na muling nabuhay. Hindi naman kasi craving. Ito ay dahil kung inilalagay mo ang iyong sarili sa ebanghelyo, pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli, ikaw ay nasa espiritu ng Diyos, hindi ang espiritu ng mundo. Ikaw ay nasa diwa ng mga buhay na gawa ng daang buhay, hindi patay na gawa. Ikaw ay matatagpuan sa pundasyon ng apostol, hindi sa mga apostol. Matatagpuan ka kung saan may pagpapala, kung saan may kaligtasan, kung saan may kaunlaran. Sa makatuwid, ang aking mapagpalang kaibigan, paalam ko sa iyo na tumatanggap na kayo ay napatibay at naunawaan ninyo kung anong tipan kayo at kung paano ninyo hahawakan ang inyong bibig. Kaya nga sinasabi ng salmista, maglagay ng bantay sa bibig ko dahil ang lumalabas sa bibig mo ang magbibigay kahulugan sa maraming bagay sa buhay mo. Tandaan na ang iyong sinasabi ay ibinibigay sa mga anghel at kung ang sinasabi mo ay hindi naaayon sa bagong tipan, zero ang audience na makukuha mo. Ipapatali mo ang mga anghel mo, tingnan mo, hindi ka nila paglilingkuran dahil bibig mo, hindi ito nagtatapon ng sariwang tubig, ito ay naglalabas ng mapait na tubig. Mapait ang buhay mo. Sure, panoorin mo kung paano ka magsalita at malalaman mo kung bakit bitter ang buhay mo. Tingnan kung paano mo ipinagtapat ang salita at iyon ang tumutukoy sa napakaraming bahagi ng iyong buhay. Iyon ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, na nagbigay kahulugan sa aking kalusugan, na nagbigay ng kahulugan. Lahat ng mga bagay na pinag-uusapan mo ay may mga kahihinatnan. Ang wika raw ay mundo ng kasamaan. Sabi ni James, yun kasi ang ibinubuhos niya ay mapait na tubig, pero mundo ng pagpapala kapag inilagay mo sa mundo. Makipagkumpetensya. Ang dila ay parang timo ng barko, na bagamat napakalaki ng barko, gayon paman ay nangingibabaw dito. At kung alam mo kung nakasuot ka ng angkla ng ebanghelyo, ang iyong bangka, ang iyong buhay, ito ay magiging mahusay na pinamamahalaan ng ebanghelyo, ng incircumcision, ng pundasyon ng mga buhay na gawa, ng mga akdang binibigyan siya ng mga anghel ng madla. Kaya pinagpala, ngayon ay nagpapaalam ako sa iyo, pagtanggap na ang iyong mga mata ay naliwanagan, na ang iyong pagkaunawa ay naliwanagan, at ang espiritu na nasa iyo ay upang malaman mo kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Pinagpala ng bawat pagpapala at ito ay hanggang sa susunod. Hanggang sa makita ka na lang.